Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa ating programa. Muli po tayong nagbabalik upang magbahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listeners. Pero bago muna ang lahat, huwag po ninyong kalilimutan mag-like, mag-share at syempre mag-subscribe sa ating channel. And for those of you na gusto namang magpa-shoutout, huwag niyong kalilimutan mag-comment sa ating kwentong ibabahagi ngayong araw na ito ng taong inyong gustong ipa-shoutout at maaari niyo pong marinig ito sa ating dulo ng kwento sa susunod. Sumulat ako sa channel na ito dahil may nais akong ikwento at idulog talaga. Ito po ay totoong karanasan na hango sa kwento ng aking tunay na buhay. Ako po si Marisa, 26 na taong gulang. Hindi ko tunay na pangalan. Isang bagong kasal sa aking long-time boyfriend na si Clark. Hindi niya rin tunay na pangalan. Hindi naman nagkulang sa pagmamahal at kabaitan ng aking mister. Maasikaso at sweet ito. Pero ilang beses ko pa rin tinatanong ang sarili ko kung bakit sa kabila ng lahat ng iyon ay parang may kulang pa rin. Sapat ba ang pagmamahal kung ang aking ibang pangangailangan ay hindi niya matugunan? Mag-iisang buwan pa lamang kami na ikinasal. At ewan ko ba, naging boring na agad ang pagsasama namin mag-asawa. Marahil ay hindi na nga niya kayang isatisfied ako pagdating sa kama. Alam kong mali ang iniisip ko sa aking mister. Siguro'y masyado nga lang ako nag-e-expect rito. Dahil sa 10 taon naming magkarelasyon, ay nirespeto niya ako. Hinintay niyang maikasal na muna kami bago namin gawin ang bagay na iyon. At humahanga ako sa pagiging maginoo ng aking asawa sa akin. Working girl pala ako. At ang asawa ko naman ay isang OFW. Madalas 3 taon ang nagiging kontrata niya sa abroad dahil naka-assign siya sa land base. Alam kong mahirap ang kalagayan namin, pero nagtiis na rin lamang ako dahil wala naman akong magagawa pa roon. Okay naman ang buhay naming mag-asawa. Hindi man nakikita, pero nagvi-video call naman araw-araw. Hanggang sa umuwi galing probinsya, ang Tio Rodolfo ng aking mister. Hindi niya nga tunay na pangalan. Alam ko may asawa ito sa probinsya rin, na si Chang Marieta. Hindi niya rin tunay na pangalan. May mga anak sila, ngunit malalaki na. Kaya't pa-travel-travel na lamang ang matanda. Kung saan man niya gustuhin pumunta. Pensyonado na nga rin siya dahil dati siyang OFW. Ang kaibahan lamang nila ng aking asawa ay sea base. Opo, isang retired captain sa barko ang tsuhin ng asawa ko. Pumanik siya sa bahay ko isang araw, kayong wala ang aking asawa. At dahil sobrang init ng panahon, ay palagi ako naka-sleeveless at shorts lamang. Sanay na rin naman ako dahil nasa bahay lang naman ako. At ako lang rin naman ang mag-isa rito. Inalok ko ang matanda na makakain. Ngunit nahalata ko sa mga mata niya kung saan siya nakatingin. Sa katawan ko kung hindi ako nagkakamali. Para maibang atensyon niya, tinawag ko siya at inalok naman ang inumin. Chong, gusto niyo ba ng drinks? Tanong ko. At kinuha ko na ang isang bote ng matapang na alak. Ngumisi ito sabay sumagot sa akin. Iha, ibang drinks naman pala ang gusto mo. Pampainit. Pabirong wika pa nga nito. Pero alam kong may kahulugan yon. At meron siyang nais na ipahatid na mga oras na yun. Inalok ko nga siya ng maiinom dahil sa tuwing umuwi ang asawa ko ay lagi niyang nakakasalo sa inuman ang matanda. Alam ko mahilig itong uminom base sa kwento ng mister ko na siyang napansin ko rin naman. Nang maiabot ko na nga ang alak rito, kumuha naman ako ng kutkutin o ng chichirya. Nang makabalik naman ako sa sala ay sinadya kong yumuko para mas lalo siyang mabaliw. Ewan ko ba parang may kung anong kapilyuhan ako ng mga oras na yun. Siguro ay dahil gusto ko rin ng excitement ang araw na yun. Lalo't
palagi naman akong mag-isa sa bahay. Chong, maiwan ko muna kayo dito ha, wika ko. Kaso ay nagulat na lamang ako nang hawakan niya ang kamay ko. Hindi ko nga inaasahan na gagawin ito ng matanda. Nagkatinginan kami at nang walang makaimig sa aming dalawa. Maski siya ay nagulat kaya't agad niyang binitawan ang kamay ko. Dali-dali akong umalis at nagkulong sa silid. Para kasing nagtaasan ng lahat ng balahibo ko. Nagtagal ako sa kwarto at hindi ko pa muna kayang harapin si Rodolfo. Pamangkin niya ang asawa ko at nakakahiya naman kay Clark. Kung malalaman niyang minsang nagka-interes ako sa tiyo niya. Yes, tama po kayo nang narinig. Kahit kasi may edad na rin ito ay naroon pa rin ang appeal na to. Gwapo pa rin. Ewan ko ha kung ako lang ang nakakapansin ng bagay na yon. Lalo sa katulad kong malayo sa asawa na naghahanap rin ng kalinga. Hindi ko lang inaasahan na kay Rodolfo ko maitutuon ang atensyon ko na dapat ay sa mister ko lamang. Sa kagaya ko na ilang taon nang walang kapiling, hindi ko may iwasang mag-isip na tumikim man lang. Alam kong mali ang nasa isipan ko, pero bigla na lang nag-iba ang pananaw ko simula nung mangulila ako sa asawa ko na sobrang layo sa akin. Maya-maya pa nga ay naglukas loob akong lumabas sa sala. At sa pagkakataong ito ay suot ko ang pinakamanipis na pantulog na meron ako. Pagbaba ko nga sa sala ay nag-iinom pa rin ang matanda. Laking gulat ko nang mahuli ko siya na nanonood ng mga babae nagsasayaw ng kung ano-ano at mas basahol pa nga roon ang aking nasaksihan. Alam kong napansin niya rin ako na mula sa kanyang likuran. Kaya't nung lalayo na nga sana ako ay bigla niya akong hinila dahilan pa para mapaupo ako sa kanyang kandungan. Alam ko po na mali. Kaso sa sitwasyong iyon ay wala na akong nagawa pa kung hindi sumabay sa agos ng pagkakasala. Gawa siguro ng pagkamis ko sa asawa ko, kaya't nagawa ko ang bagay na iyon. Yun na lamang ang inisip ko at dinahilan ko ng paulit-ulit sa aking isipan para maglaho ang aking konsensya habang pinagsasawaan ng isang matanda. Napapikit na nga lang ako ng mga oras na iyon ay hinayaang lununin ako ng aking kalayaan. Hindi ko alam kung ilang beses kaming nagkasala sa iba't ibang bahagi ng bahay naming mag-asawa. Tila napuna ng matanda ang aking pangungulila at mas hinigitan pa nga nito ang aking asawa. Wala kaming imika ng matanda nang makontento kami sa isa't isa. Umalis na nga lang siya at hindi na nagpaalam sa akin. Akala ko pa nga doon na magtatapos ang lahat. Ngunit nagkamali po ako dahil muli kaming nakita sa birthday ng aking biyanan na kapatid niya. Hindi ko naman sila matanggihan sa impetasyon na yun. Wala na nga ang kanilang anak na aking mister sa araw na yun. Pati ba naman ako? Pero hindi ko rin naisip na pupunta rin pala ang matanda sa party. Nagulat na nga lang ako nang dumating siya. Nauna nga kasi ako sa bahay ng mga magulang ng aking asawa habang si Tiyo naman ay hapon na at magkagabi na rin nakapunta. Nagkagulatan pa nga kaming dalawa. Medyo nakainom na ako ng mga oras na iyon at siya naman ay nagsisimula pa lamang. Pero iba na nga ang tingin niya sa akin. Pilit ko po siyang iniiwasan sa party dahil ayoko makahalata ang mga biyanan ko. Ayokong malaman nila na nakagawa ako ng malaking kasalanan sa aking mister. Pagsapit ng alas 8 at halos malasing na nga ang lahat, ay hinila ako ni Rodolfo sa itaas ng kwarto niya. Opo, tama kayo nang narinig. Meron itong kwarto sa itaas kapag nauwi siya sa bahay ng kapatid niya. Malaki ang buong bahay ng pamilya ng asawa ko. Kaya't kasya ang ilang tao kapag may reunion or get-together ang kanilang pamilya. At katulad nga po ng inaasahan, ay muli akong nakagawa ng kasalanan. Alam kong mali, pero hindi ko maintindihan kung bakit hindi ko na kayang tanggihan pa ang matanda.
Natapos ang birthday party at nag-alok si Rodolfo kinabukasan na siya raw ang maghahatid sa akin sa bahay since parehas nga lang daw naman kami ng daan. Pumayag naman ang aking mga biyenan dahil wala naman silang kaalam-alam sa namamagitan sa amin ng matanda. Nang makaalis kami ng bahay at lulan na nga ng sasakyan, sa loob ng kotse ay puro pahiwatig ang matanda. Hindi lang ako umiimik, hindi kasi tinted ang kotse nito at baka mamaya ay may makahuli pa sa amin. Akala ko nga po ay uuwi na ako. Pero nagulat ako nang ipunta niya ako sa isang tahimik na lugar. At nang makarating kami sa malamig na kwarto, ay doon muling naulit ang namagitan sa amin. Sa bawat may mangyari sa amin, ay pinaparamdam niya sa akin na hindi ko siya malilimutan. At ayun na nga po ang nangyari. Pagkatapos ng namagitan sa amin, napapadalas na ang pagbisita niya sa bahay naming mag-asawa. At sa bawat pagdalaw nga niya ay hindi pwedeng wala siyang mapapala sa akin. Ilang buwan nga rin ang patagong sikreto naming dalawa. At kung minsan naman, sinasadya ko pang mag-off sa work para lamang makasama ang matanda sa bahay. Ganoon na nga ako ka-attach kay Rodolfo noong time na yon. Hindi ko na nga naiisip na mali ang aming ginagawa. Basta't para sa akin, as long as napapasaya at natutugunan niya ang pangungulila ko sa mister ko, ay ayos lamang. Pero natigil ang lahat ng iyon nang biglang dumating ang aking asawa. Mabuti na lang nga at nakauwi na ang matanda ilang oras bago dumating ang mister ko. Labis ang takot ko nang biglang umuwi ang aking asawa nang wala man lang paalam. Unang gabi ng aking asawa sa bahay na dapat ay sabik ako sa tagal naming hindi pagkikita. Pero bakit tila nawalan ako ng gana? Bawat haplos at bawat halik ng aking asawa ay si Chong Rodolfo ang naaalala ko. Kaya tumanggi na nga lang ako sa aking mister at sinabi ko na lamang na pagod ako sa trabaho kaya't wala ako sa mood. Pero habang natutulog kaming magkayakap ng asawa ko, hindi ako mapakali ng gabing iyon. Tila hindi ako pinapatahimik ng aking isipan. Hindi ko maalis si Rodolfo sa isipan ko. Kaya't kinabukasan, pagkapasok ko sa work, agad kong tinawagan si Rodolfo at pinapunta ko siya sa Tagaytay. Sinadya kong malayo para walang makakita sa amin. Pagdating nga niya ay tila sobrang na-miss ko siya. Hindi ko na nga naisip ang aking asawa, ang aking pagkakasala sa kanya. Basta't ang sa akin lamang ay muli kong makasama sa tinatawag nilang bawal si Rodolfo. Ilang oras nga naming sinulit ang bawat sandali. Kahit marinig ko ang pag-ring ng aking cellphone ay tila wala akong naririnig. Masasabi kong hibang na nga ako sa matanda. Nang matapos ang namagitan sa amin, ay tinanong niya ako kung bakit kailangan ko pa siya, gayong nandoon naman na ang aking asawa. Isa lamang ang sinagot ko sa kanya, dahil baliw na ako sa kanya at mahal ko na siya. Nang marinig ito ng matanda, ay napangiti na lamang ito at saka ako niyakap. Gabi na nga nang makauwi ako ng bahay. Kita ko noon ang labis na pag-aalala sa mukha ng aking mister. Niyakap pa nga ako nito ng mahigpit at naramdaman ko ang paghikbi niya. Umiiyak ito at labis raw siyang nag-aalala sa akin dahil nga hindi niya nga daw ako matawagan at baka raw may nangyari ng masama sa akin. Kanina kasi pa niya ako tinatawagan at hindi raw ako sumasagot. Sa mga oras ng iyon, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Tila natauhan ako sa aking pinaggagawang kalokohan. Sa kabila nga ng lahat ay eto, mahal ako ng aking asawa at nag-aalala siya para sa akin. Sobra na nga akong nagigilty. Gustuhin ko mang umamin, ngunit alam kong malaking gulo ito. Hindi lang sa aming mag-asawa, kung hindi sa pamilya nila. Ayoko namang magkasira sila ng dahil lamang sa akin. Kaya't nakapagdesisyon na rin ako na iwasan na at kalimutan na nga si Rodolfo. Inihukay ko na lamang sa limot ang lahat-lahat ng namagitan sa amin.
Kahit pa alam kong mahirap ito para sa akin dahil talaga namang naibang ako sa kanya. Muli akong nagsimula kasama ang aking asawa. Hindi na nga kasi siya umalis dahil may sapat naman na raw siya na ipon para sa itatayo naming negosyo. Masaya-masaya ako noon sa naging desisyon ng aking asawa. Ngunit, sa likod ng kaligayahang iyon ay nabalot ng pagkatakot nang minsang makaramdam ako ng hilo at kakaibang pakiramdam. At alam ko, nabuntis ako. Alam kong buntis ako. Base sa mga kakilala ko na nagbuntis, ay ganitong-ganito ang kanilang nararamdaman sinyales. Ang problema ko ay kung paano ko sasabihin sa aking asawa na buntis ako. At ang tiyo Rodolfo niya, ang ama ng dinadala ko. Mas lalong hindi ko pwede ipaalam sa matanda ang nangyari. Dahil ilang beses ko na rin pong pinag-isipan kung ipapatanggal ko ang batang ito. Kaso alam kong ang gagawin kong yon ay mas malaki pang kasalanan. Gulong-gulo na nga po ako at hindi ko na nga alam ang aking gagawin. Sana ay mabigyan niyo ako ng payo. Hanggang dito na lamang po at lubos na nagpapasalamat sa inyo. Maris.